Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? Pasensya na po, medyo mahina yung boses ko ngayon dahil may ubo at sipon pa rin po ako ngayon. I'm still healing and I know for sure meron din ditong mga viewers ko na hindi magandang pakiramdam kasi nakukuha ko yung energy din ninyo na medyo weak, no? Siguro panahon ngayon ng mga sakit-sakit, ubo, sipon, mga it's like a heavy feeling, no? Yung mga fever, something like that, mga kasukasuhan. Yeah, I've been there. So, yeah, right now I'm still healing. So, continue lang, no? Basta kumain lang tayo ng mga masustansyang pagkain at uminom ng mga gamot. Kung matagal na itong mga pakiramdam ninyo na hindi maganda, magpa-doktor na po kayo, magpa-check up po kayo at nang malaman kung baka ito ay mga sinyalis ng mga kung ano ng mga sakit-sakit ano. So, yeah, kamusta kayo mga kapatid? I hope everybody are doing well. So, ang reading natin ngayon is may taong mapagpanggap sa buhay mo. So, alamin natin kung sino itong taong mapagpanggap sa buhay mo. Pasensya na guys ha. Alright, Spirit Guide Angel, sino itong taong mapagpanggap sa buhay ng ating mga collective? Who is this person? Ang lingid sa kaalaman ng ating mga collective, ang tao ito ay mapagpanggap. I'm also getting like you guys can already sense this person na mapagpanggap. Siguro nakakuha kayo ng mga senyalis, ano? But then siguro hindi kayo masyadong sure na itong tao ito ay nagpapanggap lang pala sa buhay mo. Alright, Spirit Guide Angel, sino itong tao? Who is this person na mapagpanggap sa ating mga collective? Okay. Meron tayong Seven of Cups. This could be your past person or childhood. Or siguro may anak. Siguro anak mo ito na nagpapanggap. I don't know why this person is like baka siguro sinasabi na pupunta sa school pero hindi pala nagpupunta sa school. Kung ikaw itong may anak na, please check out your yung mga anak ninyo, no? Kamustahin naman ninyo. Hindi porke nagsusuot na ng backpack or nagpapaalam na pupunta ng school ay sigurado pumapasok sa school. Paki-check na lang po siguraduhin na maganda ang komunikasyon ninyo ng inyong mga anak. Lalong-lalo na long distance, mahirap din talaga pagka may long distance or malayo kayo sa buhay sa inyong mga anak. Para bang hanggang pagpapadala lang kayo ng pera, dapat talaga ay continue, no? Kamustahin niyo naman ang inyong anak, check niyo yung mga gawain niya sa school, kung or siguro mga kaibigan niya, no? Or kung sino itong kahalubilo ng mga kaibigan or ng mga anak ninyo, no? Mga kaibigan, close friends like neighbors, kapitbahay, or pare-parehas lang naman close friends, kapitbahay, whoever's close to your children o sa inyong anak, sigurado na ito ay pumapasok sa school. Kasi naman, baka lingid sa kaalaman ninyo na sabihin natin na itong batang ito or anak ninyo ay pupunta or nagba-Bible study, something like that. Sabihin natin nagpupunta sa simbahan, yun pala ay iba ang pinupuntahan, nakikipag-inuman, nakikibarkada. It's like parang nagkakating classes. So, yes, I'm so sorry, no? Pasensya na guys, at ito nakuha natin yung iba dito na may anak na parang nagiging lakwatsero o lakwatsera. So, make sure na ang yung anak ay pumapasok sa school or kung ano itong sinasabi ninyo, pinapaalam sa inyo na magsisimba, magba-Bible study, or mag-aaral. Yun pala ay, nakikipag-inuman, nakikipag-party-party, no? Okay, also ganun siguro nagmumotor or like again, itong taong ito ay ewan ko ba, para bang na-misguide, no? Siguro sa mga kasamahan din. So, make sure guys na alam ninyo or kilala ninyo kung sino itong kasalamuha o kasama ng inyong mga anak, para aware naman kayo. Kasi meron dito na nagpapanggap, no? So, pagsisinungaling sa inyo na nagpapaalam na nag-aaral or nagba-Bible study, or nagsisimba, something like that, yun pala ay iba ang pinupuntahan, no? Nakikipag-party, naggagala lang pala. Okay, so ano pa spirit team? Sino tong taong nagpapanggap sa ating mga collective?
Okay, something about your family, a family member. Okay, okay. So it's a family member. Baka lingid sa kaalaman ninyo, ang partner ninyo, this is very specific, ano? Siguro meron ditong nagpapanggap na, I'm hearing like walang pera or cheating, no? Siguro may partner kayo na may ibang kausap, may ibang ini-entertain. So guys, follow your intuition, check it out kung ano yung mga ginagawa ng mga partner ninyo. If ever na may mga partner na kayo, may mga anak pa kayo sa partner ninyo, check it out. Or I'm also getting like mapagpanggap na sinasabing single, yun pala ay may anak na, may pamilya na sa iba. So make sure na bago kayo makipagkarelasyon, na ang taong ito ay single. No, clear. Or nasigurado na walang pamilya sa iba o walang anak sa iba or something like that. So, follow your instinct and check nyo po ang background ng taong ito bago kayo makipagkarelasyon, no? Or makipag-entertain sa taong ito. Lalong-lalo na sa may mga or may asawa na kayo na siguro lately ay napapansin ninyo. So, check it out kung saan ang pinupunta nito or anong ginagawa niya. Huwag naman tayo na nag-overreact, ano. So, just be mindful or pakinggan ninyo ang inyong intuition. Kung may ibang ginagawa ang partner ninyo, no? Or something about na unlikely or yung mga hindi niya ginagawa noon pero parang nagbago yung schedule niya. Sabihin natin na hanggang 5 o'clock lang yung trabaho niya tapos sinasabi sa inyo, may overtime sila, something like that. Yun pala, iba pala ang ino-overtime. So, those could be the sign, no, na may ibang ka-entertain ang person ninyo. So, pay attention, guys. Hold on. Meron naman dito mapagpanggap na may pera na, like again, meron akong nasabi kanina, no, na mapagpanggap na sinasabing walang pera. Sabihin natin partner ninyo, sinasabing walang pera pero yun pala ay magastos. Or, para bang, this is very specific. If you are in a relationship and then, para bang, kung ikaw sa lalaki, ano, nanonood dito ng reading, kung if you are in a relationship na with a person na maluho, baka ang taong ito ay iiwan ka lang at nagkakaroon na ng idea or someone in their mind na to be in a relationship kasi may pera ito or kaya itong buhayin. This is very specific message for you, no, as a masculine or dahil siguro sa it doesn't have to be sa gender, ano. You could be dealing with a person na maluho. So, baka nagkakaroon siya ng idea na or siguro may nagkakagusto ba sa kanya or it's like parang na-drawn siya sa taong iyon, sa iba dahil may pera. Something like that. So, that could be it na mapagpanggap, no? Mapagpanggap na okay lang ang sitwasyon ninyo, okay ka, ganito, ganyan, yun pala ang taong ito ay maluho. Okay? So, I'm sorry. Alright? So, pay attention to that. That could be also the red flag sa person ninyo. So, dapat talaga kilalanin ninyo kung sino itong kasalamuhan ninyo, kasakasama ninyo, or kung sino itong gusto nyo makadate, no? Na make sure na hindi, ang taong ito ay tanggapin ka, no? Ang buong pagkatao mo, kung magkano lang itong kinikita mo, kung ano lang ang kaya mong maibigay. So, that's pure love. Hindi yung pera mo lang ang habol niya. Siguro, meron dito na very specific, ano, na okay naman kayo financially noon at ngayon ay siguro may anak na kayo or siguro hindi masyadong marami ang kinikita mo, something like that. Para bang nagkakaroon ng, ewan ko ba, parang tumatagal itong taong ito nagiging ambisyosa or ambisyoso. So, kaya nagkakaroon siya ng idea na maghanap ng iba or makipag-usap sa iba
dahil itong taong ito ay may pera or something like that, no? Siguro nagkakaroon ng idea or it's like a daydreaming, no? Nagiging daydreamer ang person ninyo or this person na sana it could be something about sa relationship din ninyo na maybe this person is dreaming about na sana mas mapagbigay ka pa, no? Sana mas sweet ka pa sa akin. Sana mas maglagay ka pa ng oras sa mga anak natin. It's like maybe pinapangarap din ng taong ito na maging mabuo ang pamilya ninyo or mabuo, something about na mabuo, no? Or siguro nagkaroon ng third party yung iba dito. Guys, kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasunit dito ha, kasi marami na akong nakukuha mga energy. So I'm trying my best to, to tell you guys kung ano ito nakukuha kong energy sa inyo. So just take what's yours. If not, then hindi yun sa inyo. Huwag nyo pong lahatin. Alright? Dahil ito ay general reading collective po ito. At pakilakasan na lang po ng volume ng reading na ito dahil baka mahina sa gadgets ninyo. At ang boses ko ay medyo ano pa rin sa lalamunan. May ubusipon pa rin ako. Konti na lang man. Pero again, yeah, so bear with me guys. Yeah, so saan pa tayo? Yeah, this person, it's like mapagpanggap siya. Sinasabi niya lang na okay lang naman tayo. Masaya naman ako, kontento naman ako. But then again, deep down, this person is praying na sana ay maglagay ka pa ng oras. Siguro lately, ikaw din ito na may distance kayo ng person ninyo, no? Or, kasi I'm getting like may distance siguro eh. Minsan, yung person ninyo, if you are in a relationship long distance, nagkakaroon din siya ng, I don't know, it's like an idea na baka makapaghanap ka rin ng iba na may kulang. Something about may kulang, pero hindi niya bino-voice out sa inyo, hindi niya sinasabi. No? Kasi baka mag-cause ito ng away, gulo, pagkakahiwalay. But this person is daydreaming na sana ay mabuo na kayong muli. Magtagpo o magkasama, something like that na mabuo ang inyong pamilya, ang inyong pangarap, no? So, yeah, this person is like nagpapanggap na okay ang inyong sitwasyon but deep down hindi naman kasi para sa kanya sana ay magkasama na kayo, magkabalikan na kayo, mabuo ang inyong pamilya, no? Para happy family na kayo. Ito yung pinapangarap ng taong ito. Alright? Meron naman dito nagpapanggap na mayaman, mapera, negosyante, no? Or wealthy, o sabihin natin na may pera, may kaya, ano? But then, behind the scene, itong taong ito ay hirap na hirap pala. This person is like, yeah, malaki ang pagpapanggap, no? It's siguro dahil baka nakita ninyo ng taong ito na, wow, mapera siya, mayaman siya. Kasi, it's like you are judging this person by their looks sa outfit. But behind the scene, itong taong ito ay mahirap lang din pala. So, this person is like, siguro this person is trying to fit in sa inyo, no? Na maging close kayo. Or, this could be somebody na mangliligaw, may gusto sa inyo, nagpapanggap na may pera siya, may kaya siya, kaya kanyang buhayin. But then, these are just fake. So, pay attention guys. Like again, check the background bago kayo communicate or entertain with this person because this person is lying, no? Nagpapanggap na may kaya, na may pera, na kaya kayang buhayin, kaya niyang ibigay ang pagmamahal sa iyo. But then behind the scene, itong taong ito ay naghihirap. It's something about misteryoso. Napaka-misteryoso ng taong ito. Or this could be the person na mapagpanggap dahil siguro chick boy. So, be careful na, no mga kapatid? Chick boy or chick girl or mahilig ito sa may pera. Like again, ambisyoso, ambisyosa. So, pay attention guys at mag-ingat kayo na hindi kayo ma-scam ng taong ito. No? Manggagamit. Okay. Yeah, I'm getting like this person is like mapagpanggap na walang asawa, na walang anak, but then behind the scene, committed na pala to sa iba. No? Okay. Or siguro, nakailang asawa na to.
baka nakailang divorce na to sa iba, no? So, pay attention dahil that could be also a red flag sa taong ito. Yeah. Mapagpanggap dahil ang taong ito ay may responsibilidad sa iba or may anak na, no? So, like again, pay attention sa mga red flags. Ito may mga anak na sinasabing single, walang asawa, walang anak. Yun pala ay committed sa iba. So, pay attention to that. Okay. And I'm also getting like, if you are in a relationship na ang taong ito ay may anak na or siguro may anak kayo, siguro sinasabing mapagpanggap dahil naghihirap siya na buhayin ang inyong pamilya, ang inyong mga anak na mabigyang magandang buhay. Like again, sinasabi ng taong ito na okay naman, no? Kaya kayong buhayin, but then guys, it's good to have a better communication with your children, with your spouse, with your partner, ano, para may pagtutulungan. Kasi siguro natatakot or nahihiya ang taong ito na i-voice out, no? I-share yung problema niya sa inyo. So, yeah, wag naman ninyong pagalitin din ang inyong partner, no? So, tanggapin natin na ganun talaga, committed ka na, may asawa ka na, may anak na kayo, so it's good na magtutulungan kasi dapat talaga ay may pagtutulungan dahil I'm getting like your person or someone here who is committed na nagpapanggap siya na okay kayo, okay siya financially, but then deep down, nahihirapan siyang buhayin kayo, ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. So, dapat talaga ay may pagtutulungan sa inyo, ano? Okay. Para magkaroon kayo ng peace of mind, happy family, kahit na hindi naman natin masabing, kahit na hindi natin masabi na mayaman, ang importante ay healthy kayo, masaya, kompleto, okay ang mga anak ninyo, yun ang importante at malapit kayo sa Panginoon. And I'm also getting like, mapagpanggap, siguro ex-spouse ninyo, ama ng inyong anak, or ina ng inyong mga anak, this person is spying, no? Hoping na sana ay magkaroon ng communication sa anak ninyo, pamilya ninyo, something like that na this person is spying. Kasi maybe you are the kind of person na you have enough, no? Or nagkakaroon ka ng boundaries na hindi makita ng taong ito ang iyong mga anak or ang ganap ninyo, no? Yeah, I'm sorry guys ha. Yeah, this person, someone is spying on you. Yeah, checking on you, pinapag-aralan ka. Okay. Maybe this person is bossy. Maybe you're dealing with a person na bossy. Okay, bossy or nananakit sa inyo. Yeah. Kaya siguro, nagkaroon kayo ng awakening ng iba dito. Kasi meron itong distance, malayo na, siguro may breakup situation, or ex ninyo. It's something about like my distance, ex-friend, ex-boss, ex-partner. This person is like, kasi nga sinasaktan kayo, di ba? Napagod na kayo. Nahihirapan na kayo because of this person. So, you choose to be away or naglagay kayo ng boundaries, no? Ng taong ito. So, this person is like, nagpapanggap siya na wala siyang pakialam, but then this person is checking on you, your social media, studying, siguro sa school, related siguro sa school. Yeah. This person's like, nagpapanggap, meron din dito nagpapanggap na wala siyang gusto, na hindi kanya ina-admire, but this person's admiring you because meron siguro itong nag-glow up ka, gumaganda, no, sa pananamit mo, sa looks mo, you have become so cheerful. Maybe this person, I'm also getting like ex-lover, maybe this person sees you very happy, contented, no, kontento ka na sa buhay mo ngayon, kung anong meron ka, may pag-glow up, may gumagwapo, may gumaganda, happy-go-lucky, like again, you are shiny. You know, nagkakaroon ng I'm sorry guys you're shining bright like a diamond, something like that, or like a sun. So, you become more happier and glowy. Your finances are being balanced. So, I'm getting like somebody here nagpapanggap na naiinggit, but then again, this person it's like a family member na naiinggit or an ex-person na naiinggit.
And I'm also getting like something about someone in school na naiinggit sa'yo dahil sa pag-glow mo, no? So, nagpapanggap itong taong ito na okay siya, boss, is something about boss na mataas ang antas niya sa'yo. Siguro dahil pretentious, itong taong ito ay napaka-pretentious, no, na mapera, na okay siya. Siguro noon mapera siya, pero ngayon ay, like again, bilog ang mundo. So, this person could be dealing with their karma, no, na nahihirapan siya financially, emotionally, physically, something like that. So, hanggang ngayon ay chinecheck ng person na ito ang iyong social media, anong ganap mo, nakikichismis siya, pinapakita niya na na okay siya financially or masaya siya sa pamilya niya or something like that. Like again, itong taong ito ay mapagpanggap and very specific here, maybe napanaginipan mo siya lately or soon, this person will show up, no? Magpapakita sa panaginip mo and this is the sign na itong taong ito ay mapagpanggap at isa sa mga naiinggit or chinecheck ka sa social media. Okay, at itong taong ito ay siguro ay ang taong nananakit sa inyo. Like again, meron na siguro may third party. Guys, pasensya na ha, if hindi tayo nauubusan ng third party, ganun talaga. Everybody are welcome dito sa aking social media or dito sa ating YouTube channel, no, The Star Talking Tarot. Mapababae, lalaki, or tomboy, bakla, whatever you believe, everybody are welcome here dito sa ating YouTube channel, The Star Talking Tarot. And again, maraming salamat sa pag-uunawa ninyo mga kapatid. So, alamin pa natin, bakit pa itong, again, alam na natin kung bakit ito nagpapanggap, no? Alamin pa natin kung ano pang dahilan kung bakit ito nagpapanggap. Why this person, spirit team angels na napapanggap sa ating mga collective? Okay, so, the world in reverse. So, meron tayo ditong the world in reverse, no? So, ang taong ito ay nagpapanggap dahil nakikita kanyang successful, masayahin, no? Or may anak ka na. Or, yung iba dito is, lack of completion. So, yeah, like again, nagpapanggap siya na masaya siya dahil siguro, again, this could be your ex, no? Siguro ngayon, masaya ka na sa buhay mo, na may anak ka na you are in a relationship. Yung iba naman, masaya ka na kahit single mom, single parent ka, kaya mong binuhay ang iyong mga anak or anak, something like that, no, na kaya mong makapag-move forward na wala itong person na ito sa buhay mo. Na mag-isa mong itinaguyod ang iyong pamilya, ang iyong mga anak. Okay? So this person is like insecure, no? So, yan, nagpapanggap siya na okay, na masaya siya, na so ang taong ito ay mapagpanggap. Like again, siguro sa social media, pinapakita niya na nagpupunta sa mga mamahaling lugar, or bumibili ng mga mamahalin, mayaman, or something like that, na puro showy, no? Masyadong showy, but then behind the scene, hirap na hirap pala siya, or hindi siya masaya sa buhay niya. Like again, this person is like comparing, para bang kino-compare niya ang kanyang buhay sa iyo, no? Na pinapakita niya na mas the best ang buhay niya kaysa sa iyo. Like again, insecurity, puno ng insecure ang taong ito, kasi nakikita niya na okay ka naman na, masaya ka na. So pinapakita niya rin na masaya din siya, maganda pa siya sa iyo, gwapo pa siya sa iyo, masaya siya nang wala ka sa buhay niya, but then deep down, ang daming kulang. So, like again, pretentious. Puno ng pretentious ang taong ito. Okay? Dahil nakikita niya na mas okay ang buhay mo kaysa sa kanya. Na mas masaya ka sa bago mong karelasyon mo kaysa sa kanya. Na mas masaya ka na may happy family ka na mas masaya ka na na kahit single parent ka na kinaya mo ang buhay mo ito. No? So, like again, may kinarama dito. Kaya ang taong ito ay puno ng pagpapanggap. Alright, so ano pa? Okay. But then again, itong taong ito ay iniisip ka pa rin. Parang hindi niya tanggap. Meron itong hindi niya tanggap ang pagkatalo. So, whoever is this, kailan nakakaalam guys ha? Okay. So, alamin natin, yes or no na tayo mga kapatid. Bago mag-closing ang reading na ito. So, ask any question.
Okay. You know what? Let's find out about this person more. Sino ito mapagpanggap sa buhay mo? Spirit Guardian, sino ito mapagpanggap sa ating mga collective? Para ma-describe natin itong taong ito. Sino siya? Okay. I am drawn to get these letters. Alright, Spirit Guardian, sino itong tao mapagpanggap sa ating mga collective? We have here letter B, T, O. I'm also getting like brother. Kung may anak ka, may kapatid na lalaki, anak na lalaki. So, pay attention. This is the person na mapagpanggap. Like again, nasabi ko kanina, yung anak ninyong lalaki, na baka nagbubulak-bol. So, pay attention. O siguro may kapatid kang lalaki na nagbubulak-bol or nagpapanggap. So, figure it out kung ano. So, pay attention sa mga intuition ninyo mga kapatid. Ano pa? Letter A, R, N, another R or A. Ano pa? Letter Y, Z, and T. Okay, so kunin nyo lang guys kung saan kayo nakaka-resonate dito sa taong nagpapanggap sa buhay mo. Or sa sitwasyon ninyo na nagpapanggap. Alright, sino itong taong nagpapanggap sa buhay ng ating mga collective spirit team? Business, like again, this person is like, nagpapanggap siya ng negosyante. Siguro may negosyo siya. Ito ay pagpapanggap lamang. Year of the Snake. Maybe this person was born in Year of the Snake. Medyo malapad ang labi. Okay. Lalaki. May letter A. Confirm ito. May letter A. Salon. Nagtatrabaho siguro sa salon. Related sa salon. Siguro ang tang ito mahilig magpapasalon. Bakla. Okay. We have here pakialamera. So yes, confirm ito. Pakialamera ng buhay mo. At mapagpanggap ano, letter Z. Confirm, may letter Z tayo. Okay, Cancer. Ano pa? Dark skin. Like again, insecure. Dahil mas maputi pa yung balat mo kaysa kanya. Sinungaling. Like again, mahilig maggagawa-gawa ng story dahil nagpapanggap nga, no? Mabigote. Aquarius. Okay. Madiskarte. Itong tang ito ay madiskarte. Like again, this could be your person na madiskarte. Sinasabing okay lang siya pero nahihirapan na pala. So, yes, doble ito, no? Confirm, madiskarte. So, guys, pakitulungan naman ang partner ninyo. And be open, no? I-open up ninyo sa partner ninyo na andyan kayo, na willing kayong tulungan siya. Kawawa din naman, ano? Vlogger. So, ang tang ito ay vlogger. Babae. Mistisa. Foreign looks. May pagka-foreigner ang mukha o ang itsura. Siguro you could be dealing with a like again, no, mistisa. So, mistisa talaga, no, maputi. May makeup artist. Again, makeup artist. Mahilig magpaganda, magpasalon. Singkit ang mata, chinita. Like again, siguro, you could be dealing with a foreigner, no? Or you could be somewhere na nasa Asia. Somewhere na Asia na singkit ang mata, ang inyong kadil. Macho. May pera. Like again, mag-ingat-ingat sa mga pretentious, ano, na may pera, yun pala ay hirap na hirap. Nakikipagkompetensya sa inyo, matangos ang ilong. I'm getting like na may pagka, ano to, Spanish yung mukha niya, no, or yung itsura niya. Estudyante, so again, kaklase ninyo, or sa school, like again, estudyante, anak siguro ninyo, or someone na sa school ko ito nag-aaral din, no? So that would be the person na mapapanggap sa buhay mo. So, anong dapat niyo malaman? Spirit Guardians, anong dapat malaman sa ating mga collective? Anong dapat nilang malaman? Do what's best thing to do. Ano pa? Go have some fun with family and friends. So again, guys, kailangan talaga magbigay oras kayo sa pamilya ninyo at sa kaibigan ninyo. Alright. Siguro na miss na kayo ng katropa.
Nagpapanggap sila na okay, yun pala ay hindi na dahil wala na kayong oras. Let go of something that doesn't make you happy. So, kailangan makapag-move on na kayo. Whoever this is, or whatever it is, move on na. Huwag na kayo mag-isip ng mga negatibong bagay o mga problema. Hayaan nyo na ang problema ang mamumblema sa inyo. Self-discipline is the key. So, kailangan talaga may pagdidisiplina sa sarili, ano? Yeah. So, yes or no na tayo mga kapatid. So, magtanong na kayo. One question and the answer will be yes or no. Pause nyo muna yung video and the answer will be yes or no. Our spirit guiding just yes or no sa ating mga collective. Ready na kayo guys? Yes or no sa ating mga collective? So we have here no, pain. Heartbreak, betrayal, like again, siguro na-betray na kayo ng taong ito. This could be the person na nagbe-betray sa inyo, no? Third party, or ang taong nagmaltrato sa inyo, or ang nananakit sa inyo. So pay attention guys kung sino ito, pamilya. I'm also getting like a sister, anak ba, kapatid na lalaki, okay, estudyante, kaklase. That's the person or people na siguro nagbe-betray sa inyo or nagpapanggap sa buhay ninyo. So we have here heartbreaking or heartbreak, betrayal, loneliness, removal, absence, division, depression, separation, sadness, heartache, unhappiness, upheaval, grief, sorrow, upset, disorder, confusion, alienation. So yeah, maybe yung iba dito is dealing with third party or upset, galit ka siguro sa taong ito, or maybe this person is galit sa inyo at nagpretend, no, or nagpapanggap na okay, but then behind the scene ay nag-betrayed na pala, no, gumagawa ng hindi maganda sa inyo, or backstabber. So pay attention guys, and follow your instinct, no? At mag-ingat kayo palagi sa mga taong ito. So hanggang dito na mga kapatid, at sa nag-enjoy ka sa reading na ito, please leave your comment below what you think about this reading. And pasensya na kung hindi man ako nakapag-reply sa mga, or respond sa mga message niyo or comment niyo sa mga readings ko, ano. But then again, natutuwa po ako mabasa ang inyong mga saloobin. So pasensya na po, at yung iba dito ay hindi ko nakuha lahat ng mga energy, ano, but I do hope na nakaresonate kayo dito. And I love you guys, and I do hope to see you guys in my next reading. Bye!